Ayan, hello guys. Good morning. Good morning sa ating lahat. Isang nakakalokang morning to everyone. For today's video ay pag-usapan naman natin yung pagkakaiba ng direct hire versus agency. Sa mga nag apply pa lang ngayon, kakapasa pa lang ng NCLEX, mga ganyan. So, for sure, nag-iisip kayo kung ano ba yung swak sa inyo. Ano ba yung saan ba kayo dapat mapunta or nararapat na mapunta according to your situation right now. So, ano ba yung direct hire and staffing agency? When you say direct hire, you will be directly working with the hospital pagkarating nyo dito. So, yung sweldo ninyo, yung benefits ninyo, lahat ang magbibigay ay hospital. So, you can be direct hire through agency or mismong ospital ang pumunta sa Pilipinas na nag-hire sa inyo or nag-hire through their website, mga ganyan. So, even if you're through an agency, like for example, WWHS ata, Connetics, kung meron pang Connetics Deport, AMN Healthcare, ano pa yung mga nag-aano, parang yung merong US, nakalimutan ko na yung mga agency na nag-hire na. Basta mga nag-hire ng direct hire, even if you're through agency, you can still be a direct hire pagdating nyo dito sa Amerika. And you can be directly working with the hospital, get your benefits and your salary through the hospital direct payroll system. Pag sinabi nyo namang staffing agency, yan yung mga Avant, yan yung mga Medpro, Medliant, mga ganyan. So, hindi nyo kukunin yung sahod ninyo mismo sa ospital kung saan kayo naka-assign. Kung hindi, makukuha ninyo yung mga benefits ninyo, yung sahod ninyo, galing sa staffing agency, hindi galing sa ospital. So in short, babayaran ng ospital yung staffing agency, and yung staffing agency, yun yung magpapasweldo sa inyo. The question here is that magkano ba yung sahod? Ang sahod sa direct hire, of course, mas mataas. Ang sahod naman sa staffing, medyo lessen. Pero maraming benefits that you can get ang staffing before kayo mapunta dito. Sometimes, they even sponsor everything. Halos wala kayong gagastusin. The question, ang magiging basehan ninyo sa pagpili ng kung direct hire kayo or staffing, hindi sa sweldo. Kasi obviously guys, 100% sure ako na mas mataas yung direct hire. Pero ang pangutana, ang tanong, kaya mo bang maging isang direct hire? Kaya ba ng bulsa mo? 'Di ba? Kasi kung hindi mo kaya, 'wag mong pilitin kasi mas lalo ka lang matatagalan. Kung wala kang budget, kung wala kang pera, please alisin mo na sa utak mo na dapat direct hire ka. 'Di ba? Kung nasa Pinas ka, wala kang kakayahan, ang dami mong pang ibang priorities, go here and apply sa mga staffing agency. Mabilis lang ang 2 years kung mismong yung packet mo ay walang laman or wala talagang as in, in short, una mong tanungin bago ka pumili kung direct hire or staffing ka, wag mong i-consider yung sasahurin mo. Kasi talagang mas mataas ang direct hire compare sa staffing. Wag mong isipin yung rate mo, ang isipin mo, kaya ko ba? Ano ba yung kaya ko sa dalawa? Staffing or direct hire? 'Di ba? Isa lang ang itanong mo sa sarili mo, may budget ba ako? Kung wala, go for stopping. Kung wala masyadong budget, go for stopping. Kung merong budget, go for direct hire.
Kung matagal na kayo, 10 years, 12 years, and 13 years or more than 10 years na kayo na nasa Middle East at kumikita kayo ng maayos and you want to migrate here, pasado kayo ng NCLEX, meron kayong, enough budget, go for direct hire instead of staffing. Kasi milyon ang masisave mo din sa staffing. Pero kung meron ka namang budget, go for direct hire kasi mas maayos yung pamamalakad doon. Or mas maayos na direkta kang pinapasahuran at direkta mo ring nakukuha yung mga benefits mo like your insurance and everything from your employer. So, unahin muna natin yung staffing. Pag staffing guys, ang staffing agency halos libre lahat. Libre kanilang paaralin ng NCLEX, libre yung IELTS, halos wala kang ilalabas na pera. Libre lahat. Pagdating mo dito, susunduin ka, full service, tapos bibigyan kayo ng hotel accommodation. Though, sa staffing agency ngayon, sa direct hire ngayon, medyo nauuso na yung pagbibigay ng 2 months free accommodation, ganyan-ganyan. So, medyo meron ng konting tulong sa direct hire. Tapos bibigyan na kayo paminsan-minsan ng sign-in bonus. Pero sa staffing agency, napakaayos ng transition from beginning till the end. Basta walang ang nag-aano lang kasi, ang nagiging problema lang kasi sa mga Pilipino pagdating dito kapag staffing sila, pagdating sa area, ta's nalaman nilang, yung mga katrabaho kunyari nasa $28 or $30 lang pinapasahod ng staffing agency sa kanila, ay, 'pag nalaman nila ta's yung katrabaho nila mga Pinoy, ta's 30 sila tapos nalaman nila yung katrabaho nila sumasahod ng mga 48, 50, 45, naiinggit. Yan kasi ang nagiging problema or dahilan. So, parang naiinggit ng sobra-sobra o kaya sometimes hindi naman inggit, sometimes kasi nabibigyan ng mas malaking responsibilidad or trabaho yung mga staffing kasi nga ang laki-laki ng binabayad ng ospital sa staffing agency nila. O, 'di ba? So, as in guys, so yun yung nagiging problema. Yung parang inggit na namumuo sa katawan ng mga Pilipino. So, kaya kung minsan umaalis, 'di ba? Pero ang staffing agency kasi as in libre lahat, wala ka halos gagastusin, as in $000. Nakakaloka, 'di ba? 'Pag direct hire naman, kayo yung gagastos ng NCLEX ninyo hanggang sa makapasa kayo. And mind you guys, yung paggastos pa lang ng NCLEX, napakamahal na. Siguro gagastos kayo ng more than 100,000 ganyan sa pag-take pa lang ng NCLEX. Tapos gagastos kayo ng CGFNS, visa screen, tapos gagastos din kayo ng IELTS, lahat. Ako, based from my experience, halos lahat ako yung gumastos. Pero nung dumating naman ako dito, ni-refund naman. Yun nga lang, yung refund ko matagal bago ko nakuha. I mean, hindi naman sa matagal bago ko nakuha. Nakuha ko siya in less than a month after filing. Kaso, final ko siya nung mga magto 2 years na ako dito. As in, muntik pa ngang ma-denied kasi napakatagal na daw ng mga resibo ko. Pero pati medical ko, ni-reimburse naman. As in, na-reimburse lahat. Hindi ko, as in, wala akong kaalam-alam na pwede pala yung i-reimburse. Nung una kasi sabi nila, since daw kami, parang hindi kami, through agency kami, hindi mismong parang direct hire ng ospital. Though direct hire din naman kami, pero dumaan kami sa isang agency, ay hindi daw kami qualified for all of those incentives. Ang qualified lang kami is yung sign-in bonus, tsaka yung free transportation for 1 month and 2 months free accommodation. Yun lang daw yung nasa package namin. Pero nung ma-confirm or yung parang ma-clear after
ilang buwan or ilang years, mga ganyan, pwede pala kami doon. Nag-submit ako ng mga resibo, sinadmit ko lahat. IELTS, medical, CGFNS visa screen, lahat na sinadmit ko para ma-reimburse sa mga, ano na yun, mga gastos na yun. So, in fairness naman, malaki-laki yung nakuha ko, so sapat na rin, 'di ba? Kaya lang tinaksan na naman, o 'di ba? Tax pa more. Ayun. So, kung wala kang budget, go for staffing agency. Wag nang ipilit, 'di ba? Kapag direct hire naman, kung pumasa na kayo ng NCLEX, tapos kinaya niyo naman, tapos meron na kayong CGFNS visa screen, may IELTS na kayo, kumpleto na kayo ng mga documents, kagaguhan na mag-ano naman kayo, mag-staffing naman kayo. Diyos ko Lord, kinaya niyo nga yung mga gastusin na yun ng paunti-unti. Tapos mag-staffing pa kayo para makasave lang ng onte, 'di ba? No, go for direct hire. Kung kumpleto na kayo lahat ng mga Diyos ko Lord, isang katangahan naman kung kumpleto na kayo, kayo yung gumastos ng NCLEX ninyo, kayo yung gumastos ng IELTS ninyo, pasado na kayo, meron na kayong CGFNS visa screen, lahat ng mga dokumento ay ano na, prepared na. Tapos, mag-aano kayo, sa stopping kayo kasi sabi ng stopping, i-reimburse namin lahat yan. Basta umanib ka sa amin. Umanib? Basta mag-apply ka sa amin. Kasi yun yung mga offer ng ibang ano eh, ng ibang mga stopping. Sasabihin nila na parang, uy, kahit tapos ka na mag-visa screen, tapos ka na ng IELTS mo, tapos na kami lahat, i-reimburse ka namin agad-agad. Basta mag-apply ka sa amin. Hindi yan masasayang. Diyos ko Lord, kinaya nyo ngang gastosan yung lahat ng mga yon. Umabot na siguro yan ng mga 300 or 400,000. You know? Hindi pa ba kayo mag apply ng direct hire? Apply na kayo ng direct hire, 'di ba? Kung nakapag-NCLEX na kayo, pasado na kayo ng NCLEX. Pero kung student nurse pa lang kayo or nursing grad pa lang kayo, tapos may mag-hire na staffing agency para i-sponsor yung NCLEX ninyo, go for go for staffing, 'di ba? Tapos nasa Pinas pa kayo, wala kayong masyadong trabaho na nagbibigay sa inyo ng at least more than 70 or 100,000 a month, kagaya ng mga Middle East nurses natin. So, mag-ano kayo, mag-staffing agency kayo para makarating din kayo dito ng on time. Wag nang sabihin na parang, ay mag-ano na lang ako, mag-Middle East muna ako for 3 or 5 years, mag-iipon ako, tsaka ako mag-a-apply. Go! Samantalahin ninyo itong pagkakataon na ito na ino-offer ng mga staffing agency para makapag-NCLEX kayo ng libre. Pero kung meron na kayo ng lahat ng yon, mag-apply na kayo ng direct hire para pagdating nyo. Kasi ang gagastosin nyo na lang naman kung tapos na kayo lahat ng mga NCLEX, IELTS, lahat, tapos na to lahat. Ang gagastusin nyo na lang is yung pocket money ninyo, yan na lang yung paghahandaan ninyo, in which I think 3 to 4,000 to $5,000 is enough. Ganyan, sa direct hire. Kasi pagdating nyo dito, meron namang 60 months free accommodation, tapos merong sign-in bonus, mga ganyan. So, yun na lang. Ang pagpe-prepare nyo na lang talaga is yung first, ninyo, yung pocket money ninyo papunta dito. 'Di ba? So, kung meron kayong enough money naman at nai-survive nyo nga or naitiwid nyo nga yung NCLEX without the sponsorship from a staffing agency, for sure, kayang-kaya ninyong gastusan yung sarili ninyo as a direct hire papunta dito sa Amerika. 'Di ba? So, whether kung ano yung pipiliin ninyo, direct hire man or staffing, hindi yan nakadepende sa sahod. Kasi, Diyos ko Lord, talagang may pagkakaiba sa sahod at for sure 100% guarantee na mas mataas yung sahod ng isang direct hire employee kumpara sa staffing. Pero the question at hand is, ano ba yung kaya ninyo? Kaya nyo bang maging isang direct hire? Kaya nyo bang maging isang staffing according sa laman ng bulsa nyo or according to your budget?
O, 'di ba? So, hanggang dito na lang guys. Sana nasagot ko yung question kung saan ba talaga kayo dapat mapunta? Stopping ba or direct hire agency? 'Di ba? O siya, sige na, hanggang sa muli nating pagkikita on my next vlog. Maraming maraming salamat sa patuloy na panonood ng aking vlog. Please like and subscribe kapag nagustuhan ninyo itong video na 'to. Thank you so much and have a blessed day. Bye-bye!